Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Tuloy tayo dito sa update ng Armageddon Series Grand Final. Ayan, ang nakaharap dito ni Super Grandmaster Wesley So ay si Grandmaster Hampi Kuneru ng India. Woman player pero ang titulo niya pang lalaki na Grandmaster. Kung mapapansin niyo po, walang W sa unahan. Ibig sabihin, mabigat din yan. Solid ang rating, 2460. Bakit nakaharap ni Wesley So ito? Dahil natalo siya kay Nodirbek Abdusatorov ng Uzbekistan sa winners bracket. Ayan, lahat ng lalaglag sa winners bracket, possible na makaharap ni Wesley para makaabot si Wesley hanggang sa dulo, yung pinaka-final nitong grand final. Ayan. Na ang pinakadulong makakalaban ni Wesley sa winners bracket, twice to beat, mabigat no ang pangalawang buhay dito sa losers bracket. Okay? Lalahatin po natin ang kanilang laro at malalaman natin sa bandang huli ang update ng kanilang bracket. Game number 1, black si Wesley. Ang ginawa ni Kuneru nag D4. Knight F6 si Wesley. C4, E6, Knight F3, D5. Approaching Queen's Gambit. Knight C3, Bishop E7, Bishop G5. Queen's Gambit decline, Bishop G5 variation. Nag H6, sinubukan kagad ang Bishop pero umatras lang. Kumapture sa C4. Ayan, combined ng Queen's Gambit accepted. Nag E3 para babawiin kagad ang pawn. Nag C5, nag-apply ng pressure si Wesley at nag Bishop takes C4. Capture na, Knight takes D4. Ayan, para mapanatiling healthy ang pawn structure kasi masagwa kung ang gagawin ni Kuneru ay E takes D4, magkakaroon ng isolated queen pawn or IQP. Matatarget yan, no? Kaya Knight takes D4, nag-Bishop D7, Castle, Castle din, Rook C1, Knight C6, develop, Knight F3, umiwas si Kuneru sa exchange muna at nag-Rook C8, develop, Queen E2. Ayan, angat na para yung tore ilalagay sa D-file at nag-Knight H5. Dito pa lang nawala sa aklat mga kamatyas dahil sa mga nagdaang laban, ang ginawa na dito ay sa D5 tumakbo ang Knight hamon ng Bishop to Bishop. Okay? Pero dito balik tayo sa Knight H5, capture, capture, Knight E4. Bakit kaya nag-Knight E4? Magro-Rook D1 tapos Knight D6, Knight F6. Pang-alis kagad yan sa Knight na yan. Capture, capture. At nag-Rook FD1, Rook FD8. H3, pasingaw muna sa back rank. At nag-Knight E5. Aba, hinamon ang hinamon ah. Queen takes at nag-A3, Bishop C6. Bishop A2, ayun, nagkaroon ng bad move. Dapat daw ang tira F3. Yun nga lang, nakakailang sa mata kasi mawiwik ang G3 square. No? Masagwa sa mata yan. Pero nag-Bishop A2, King F8, naku, brand X ang napili ni Wesley. Dapat daw ang branded move, capture na ang tore. Pag kinapture, Bishop A4. Oo nga, no? Kasi threat ang tore at may paparating na Rook C2, mga ganon-ganon. Okay, yan ang mas mainam. Pero ang ginawa, nag-King F8, ang idea ni Wesley, mag-King E7. B4, Rook takes, takes, at nag-Bishop A4. Ayun, naihabol ni Wesley ang magandang idea. At kung papansinin niyo po ang oras dito, 13 seconds na lang si Kuneru, 1 minute and 43 seconds pa si Wesley. Nag-Rook E1, Queen C3. Ayan. Tanong, bakit hindi tumira ng Rook C2? Ano meron? Magku-Queen D1. Ipipin ang tore. Makapture man ang Bishop, makukuha ang Bishop sa A4. Pero ang tira King E7. Okay pa rin ang black dito, no? Pero balik tayo. Nag-Queen C3. Ayun, threat ang pawn sa A3. Bishop B1. Queen takes A3. Bumagsak na. B5. Rook C1. Ayun na, the master of exchange. Daanin na sa yaman, lamang na ng isang pawn eh. Oy, nag-King H2, another bad move by Kuneru. Dapat daw ang tira ay Bishop to D3 para mas matibay ang pawn sa B5 na hindi talaga babagsak pero may capture ah. Wala, ba't yan ang tira? Okay. Pag kumapture pala may bawi. Check. Ayun, kapag nag-King G8, capture ang Bishop. Sabay King H7 daw. Ayan, mahaba-haba pa itong ikot-ikutan. Kaya pala, King H2 ang ginawa dito. Queen D6 check.
F4 harang. Ayun. Dito mga kamatyas, pakiguess nyo po ang good tactic na ginawa ni Wesley. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. Bishop takes B5 sacrifice. Kasi, ayun no, mahihiwalay sa tore. Queen F2 iwas lang, takes. O di malinaw na 2 pawns up, same colored bishop pa. Bishop C6, Queen C3, Queen D5, may ulo, may buntot. Nako, pamatyas na ang paparating. Nag E4 hinarangan, Queen D6 ulit, may threat sa pawn. Nag Queen E3 depensa, G5 pressure sa pawn. Nag G3 depensa, capture at nag A5. Ayun, para talagang ramdam ng black ang kanyang extra 2 pawns. Kailangan niyang gamiting imarcha paunti-unti yan. Bishop A2, nag A4, E5, Queen B4. Okay, lahat ng mga squares na po pwedeng panggulo, kontrolado. Nag Queen F2 para walang check. A3, eto pa rin ang paparating. King G3, King G7, F5. Siyempre, kailangan maghanap ng gulo-gulo. Queen C3 check, King F4, capture. King takes F5, Queen F3 check. Talagang dinaan na sa yaman. At nag-E6, capture, King takes E6, Bishop H5. Ayun, pupunta sa F7. Nag-King E7, B5. Ayun, hindi na nakayanan ng mata ni Cunero. Sinuko na dahil ito na po ang paparating. Mag-B4 na yan. Bishop D1 and B3. Very easy for black to win this game. Okay, kinakailangan ng manalo ni Cunero sa game number 2 para makaabot pa sa Armageddon. Pag naitabla lang ni Wesley, tapos na ang match na ito. Okay? Game number 2 tingnan natin. White naman si Wesley dito, nag-B3. Ayan na, nilabas na ang pamatay na Larsen's opening. Knight F6, Bishop B2, B6. Aba, ginaya. Knight F3, Bishop B7. Magkamukhang magkamukha. Larsen's defense ba yan? Nag-G3, magdo-double fianchetto. E6, Bishop G2, Bishop E7, nag-C4, Castle, D4, C6, bookline pa rin, Castle, D5, Knight C3 develop, Knight BD7, Queen D3. Ayan, para mas lalong madagdagan ang control sa E4, at nag-Rook C8, Rook AD1, Queen C7, nag-E4. Ayun. Capture, Knight takes E4, C5. Ayan, para magkaroon ng pressure sa knight at yan ang novelty na lumabas dito. Dahil sa mga nagdaang laban, mayroon nang nagtry ng knight takes E4, meron nang tumira ng Rook FD8, at meron na ring tumira ng Rook CD8. Yan po ang mga naitala na. Pero, nag C5, threat kagad ang knight sa E4. Para sa akin, okay naman ang C5. Ano? Knight E5 para extra support. At yung knight, malakas sa gitna. Knight takes E5, D takes E5, Bishop takes E4, Bishop takes E4, Rook FD8, Queen C2, takes H6, at nag-Bishop C3, Rook takes D1, Rook takes, Rook D8. Ayun, pinalit-palit, mukhang pabor kay Wesley ito dahil tabla lang ang kailangan ni Wesley. At wala na rin pong oras si Cunero na naman. King G2, Queen D7, H4, H5, Queen A8, checking H7, Queen F3, threat sa pawn, at nag-King G8. Kasi double attack eh. O, alin ang ililigtas dyan? Yung F7, kinapture ni Wesley, pumasok si Cunero, Queen to Queen, pasok Queen C2, likot-likot gulo-gulo, H5, kinapture ang pawn, at nag-Bishop E1 para madepensahan, bumalik sa C2, at nag-Queen C3. Ayan. Alam niyo po kung ilan yung heart rate ni Wesley? Umabot ng 170 plus. Nakakatakot na yun. 170 plus. Tindi. F3, check. Bishop F2, Bishop G5, F4. Bishop E7, Queen F3. Queen to Queen, Queen C2. Check. Bishop F8, at nag-Queen takes A7, capture, Queen A6, depensa. Siya yatang may pinakamataas na heart rate na naitatala dito mga kamatyas, no? Malakas ang heart rate ni Wesley.
Queen B1, ayun, threatening check. Queen B5, hamon queen to queen, at nag-queen E4 check. Ayan, dito mga kamatyas, baka mapatanong kayo, coach, ba't hindi kinapture? Paspon yan. Wala, di rin naman makakatulak yan dahil may baitin sa B6 eh. At madali lang lapitan ng king yan, pasok yan sa rule of square. Mahahabol at mahahabol, walang bisa yan mga kamatyas. Okay? Kaya nag-queen E4 check, king G1, queen B7, depensa sa B6 at nag-queen B3, queen C6, queen B5 hamon ulit, queen B7, queen B3. Tanggap na ni Wesley na tabla. Pero nag-iba si Cunero, syempre, mas twin. King H7, nag-queen D3, checking G8, G4, queen C6, king H2. Bad move. Dapat daw ang tira ay G5 para mag-G6. Oo. Malakas pag yung po nasa G6 na. O pero nag-king H2, bishop E7, dapat daw tira queen A4. Saan pupunta yan? Mga likot-likot papunta sa ilalim. Gulo-gulo, queen A2. O pero, nag-bishop E7, G5, good move, queen C7, king G3, bad move. Dapat daw bishop G3. Para mag-F5 mamaya. Pero G6 muna, no? Type po talaga yung G6 dyan. Panira kagad yun eh. Pero nag-king G3, queen C6, queen F3, queen A4, queen B7, threat sa bishop, queen B3 check, binigyan ng blunderacious move. Dapat daw ang tira ay bishop to D8. Pero lamang pa rin ang puti. Dying seconds na, kaya nag-queen B3 check, king G2, nag-bishop F8, at ito na yung pinaka-iintay ko, pinakahihintay, G6. Capture, at nag-resign na po si Cunero dahil sa unstoppable, very strong attack. Queen F7, king H8, then capture the bishop, mamamatyas ang black. Masyadong na-misplace ang queen sa B3. Okay, naipanalo ni Wesley, buhay na buhay pa sa losers bracket. Ito po ang update ng kanilang bracket para malaman natin kung sino ba ang makakaharap ni Wesley. Ayan, no? Advance na po si Wesley dyan sa may next bar. Tapos si Rapport nanalo kay Gukesh, 2-0 ang Indian #1 player. Si Rapport ang makakaharap ni Wesley. Samantalang sa winners bracket nananatiling matatag si John Kirsis of Duda at Nodirbek Abdusaturov. Sila naman ang maglalaban sa winners bracket. Ayan, sino kaya ang magdedire-diretso sa winners bracket? At si Wesley ba ay nananatiling matatag sa losers bracket na may pagbawi para makarating sa dulo? Yan ba ang fighting spirit ni Wesley? Malalaman natin. Mataas ang heart rate ni Wesley. Meron kasi silang gadget eh. Umabot ng 170 plus. Talagang ibig sabihin kinakabog talaga si Wesley sa mga konti na lang ang oras. Kinakabog talaga siya. No? Kailangan niya mapigilan yon mga kamatyas. Kasi yung masyadong kabog, nakakapigil talaga yon, nakakablock ng mga magagandang tira yon. Mahirap talagang pigilin yon, lalo na malakas ang kalaban. Ano? Pero kailangan talaga magamot yon. Mahirap. Mapipigilan ang mga malulupites na tira ni Wesley pag talagang sobrang kabog ang inaabot niya pagdating sa dying seconds na. Ayan. Sino kayang player dito ang kahit na dying seconds napakakalmado pa rin ang puso? Ang lupit ng tournament na ito, no? Sinuutan ng gadget. Apple Watch yata yun eh. Ang Apple Watch kasi nakakasukat po ng heart rate. Ayan, naka-monitor sa kanila sa mga commentators, nakikita nila. Ano fights? Okay, maraming salamat po mga kamatyas. Abangan natin ang September 19 fight. Ayan, alam ko ngayong araw yan, aabangan ko yan. At i-analyze uli natin ang kanilang nagbabagang mga laban. Sa mga gustong mag-avail ng Kamatyas merchandise, click nyo lang ang link na nasa comment section below para makapamili po kayo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.